Ito matindi. Oh. Sa pang-apat nating topic, mga kababayan. Biruin niyo yan. Sara, terorista. Bakit daw? Kasi naman daw po, sabi, NBI summons Sara over possible violation of the anti-terror law signed by her father. Hindi tayo masyadong magkukomento po dyan, mga kababayan. Pero kapag ka nadawit o nasabit, no, si Inday Sara Duterte, dyan sa gawang batas ng kanyang tatay, nako, siguro magsisisi ang dating Pangulo, ano? Hindi ko alam na ganito pala yung anak ko. Hindi ko alam na ang mga anak ko pala o anak ko ang sasabit dito sa ginawa kong law na ito. O, biruin nyo yan. Pero ito ang magandang balita. O, sabi po ng PNP, readiest charges against BP Sara Duterte and staff for disobedience and other offenses. We will ensure that due process is followed and the law is enforced without bias. O, yan. Nakikita ko dito, mga kababayan, no? Hindi nila sasantuhin si Vice Presidente. Kapag ka ito pinatawag at pinaaresto, talagang tutuluyan nilang arestuhin niya. Walang paligoy-ligoy, mga bossing. At nakikita ko din po, baka magaya kay Harry Roque ang Vice Presidente na magtago. Ano? Baka lang. Hindi tayo 100%, pero may posibilidad. Kapag ka nagtuloy-tuloy, laban dun sa yung sa pagbabanta niya, nako, may posibilidad po. Dahil ang PNP, kung naaalala niyo po, nagbanggit na yan o nagsabi na po yan, mga kababayan, dati pa lang po, may 1 buwan na ang nakalipas o 2 buwan na ang nakalipas. Mga bossing, hindi namin sasantuhin si dating Pangulong Duterte, hindi sasantuhin si Bungo o si Bato de la Rosa, lalo na din ang Vice Presidente. No? Parang mas mauuna pa yata ang Vice Presidente kesa doon kay Bato de la Rosa, kesa doon sa mga sa ICC. At speaking of PNP, mga kababayan, nagpahayag na din po yan na hindi nga sasantuhin talaga. Sabi ni Brian Chavez, matagal nyo ng content, mga Duterte. Alam ko kung bakit. Dahil malakas sila at kumikita kayo. Isipin mo sila maharlika. Ganun din, vice versa. Matagal na din nilang kinokontent ang Pangulo. Di kumikita din sila. Malakas din ang mga Marcos. Ganun lang yun. Di ba? Bakit hindi pwedeng i-content si dating Pangulong Duterte? Nasasaktan kayo. No? Masakit yung mga katotohanan. Masakit yung mga katotohanan na kahit ilang beses yung sabihin, walang jurisdiction na ang ICC sa Pilipinas, makakapasok pa din at pwede pa ding iserve